ay may sakit. Malala ang karamdaman. Kaya nawa, mga kapatid, tayo bilang mga iniligtas niya, tumanggap ng biyaya, huwag na sana tayo mag-contribute sa karamdaman ito ng katawan ni Kristo. Dahil dumarating ang panahon, tandaan natin mga kapatid. Hebrews chapter 12, papaluin niya ang itinuturing niya at sinasabi niyang mahal niya. Yung turing mahal niya, ang minamahal ng Diyos, papaluin niya. Mayroong may pagtutuwid. 2 Timothy chapter 4 verse 3. It's a warning sa kapanahonan natin. Ngayon, a worldly church, a compromising church. It is the truth. Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Na magtutugma sa nais nilang gawin para sa kanilang sariling pakinabang. Babaguhin nila ang mga katuruan. At iyan na po ang nangyayari sa kapanahonan. Nung panahon po ng pandemic, alam niyo, una kong nakita noon at sinabi ko, hindi naman yung pandemic, ano yung virus yun, coronavirus, ang talagang pinakamatinding virus. Whatever man, katulad pa nito, kasing hawig nito ng mga virus na darating sa panahon. At according to Revelation chapter 12 verse 9, ang inayag na noon, ang pinakamatinding virus talaga, na noon pa man hanggang ngayon, hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon, ay deception virus. Kaya sabi po dito sa Revelation 12:9, so the great dragon was cast out, the serpent of old, or the devil and Satan, who deceives the whole world. Magbantayan tayo mga kapatid sa bawat isa. Na huwag tayong malubog, umalis man lamang, o kahit madampihan man lamang ng mga panlililang ni Satanas. Magtulungan tayo, magpadalangin tayo, kapit-bisig tayo, upang ating pamilya, ang iglesia na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, ay manatili na tayo nakapaglingkod na may katapatan sa kanila, sapagkat diyan tayo kilaga tinawag bilang kabahagi sa katawan ni Kristo, the body of Christ. As PRGM family, lakbayan natin ang pangitain ng Diyos para sa atin, ang layunin niya para sa atin. Tandaan natin, kaya sinabi ko, hindi ito madali, sapagkat ang mundong ito ay nababalot ng kadiliman. Salamat sa mga pakitain. Ngunit, sa bawat hampangan natin, natututungan ng ating mga paa, magkakaroon ng kaliwanagan. At iyan naman, ang ating misyon. Ang misyon ay binigay sa atin ng Panginoon. At patuloy tayo pinapalalaan ng Diyos. Kaya yung binanggit ko kanina, 2 Corinthians 11 verse 14. And no wonder, for Satan himself, siya mismo, di ba? It can transform as an angel of light. Ang mundong ito, marami ino-offer. Conform our conviction, wealth our wisdom, luxury over holiness. Minsan, maling pagpapayag at pagpapadama ng salitang pag-ibig. Ang definition ay nila ay love means accept everything. Tandaan natin. Tandaan natin. Ang pagpapadama ng pag-ibig natin sa bawat isa sa atin ay dapat nagbubunga yan. Lumalago. Salamat, Sister Irene. At nandito ka. At ako'y galak na galak. Sapagkat iyan ay isang sinyales na ang Lord ang siyang kumikilos sa PRGM family. Salamat, kapatid. For the Lord disciplines those He loves, and He punishes each one He accepts as a child. Bilang pangwakas, mga kapatid, sa ating paglalakbay, yakapin natin ang vision ng PRGM family. Ito ang maging buhay natin habang tayo nabubuhay. At susundan din ng mga susunod na mga henerasyon at manatili tayo habang tayo naglalakbay. Alalahanin natin
na ang Diyos, tayo po ay kanyang sinet apart, na-transform ang ating mga puso, lumakad tayo na may renewed and transformed heart, na mayroong integrity and sincerity, at may pagmamahal sa katotohanan. We are sealed by God. Those who are only sealed shall stand. All of those who truly belong to Him will endure. Walk in confidence because God with us. Maganda nga, ang iglesia kinabibilangan ni na Pastor Tad, God with us. Represent. We don't compromise. We don't compromise because we know we are set apart. We do not seek the approval of the world because we have already been approved by God. Amen. Kaya again, family, mag-level up tayo. It's all about the divine alignment. Iyan po ang susunod na bangin natin sa ating buhay. Kaya mga kapatid kong minamahal, magkapit-bisik tayo, mag-alalayan tayo. Sapagkat ang mapanalatan nito ay inibigay ng Diyos sa puso ko at inihangkos sa inyo at pinaliliwanag at pinalilinaw yung ating pong direksyon as PRGN family. God bless you all, brothers and sisters. Sige po, Pastor Vic. Kasi tama lang din ito. Yung tawag yung Jam Cruz. Kasi yun din yung nakikita ko ngayon. Pati na rin yung sarili ko.